Si Umesh Reddy ay ipinanganak noong 1969 sa Basapa, Malike. Isa itong nayon sa distrito ng Chitradurga ng Karnataka, India. Wala akong makuhang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang ama. Ngunit ang pangalan ng kanyang ina ay Gorama at siya'y nag-iisang anak lamang. Sa kanyang paglaki siya'y nabighani sa mga lalaking naka-uniforme at nangarap na maging isang pulis. At natapos niya ang kanyang pag-aaral noong 1995. At habang siya ay nasa 20s, napili si Umesh sa Central Reserve Police Force at inilagay siya sa tungkulin bilang isang bantay sa bahay ng isang komandant sa Jammu at Kashmir. Ngunit isang araw habang siya'y nasa tungkulin, tinangka ni Umesh na halayin ang anak na babae ng komandant. Kasunod ng insidente, siya'y inaresto ng Jammu at Kashmir Police. Gayunpaman nakatakas siya mula sa kustodiya ng pulisya at tumakas sa kanyang bayan noong 1996. At sa lugar ng Chitradurga ay nagtagumpay si Reddy na sumali sa District Armed Reserve Police. Sa ginawang panayam sa media, sinabi ng isang opisyal sa media, di umano ay walang mga sistema noon para suriin ang background ng mga tao. Kaya pagkatapos niyang tumakas mula sa CRPF, pumunta siya sa Chitradurga at naging constable sa District Armed Reserve noong 1996. At matapos niyang matanggap ang kanyang pagsasanay sa pulisya sa Madhya Pradesh, bumalik siya sa Karnataka, kung saan siya ay nadestino bilang isang patrolman sa Hiriyur Taluk sa distrito ng Chitradurga. At doon ay nasangkot siya sa mga maliliit na krimen tulad ng pagnanakaw at away sa kalsada. Ngunit hindi binigyang pansin ng pulisya ang ganong uri ng krimen. Iniisip nilang isa lamang yung maliit na bagay. At matapos ang ilang buwan ng serbisyo, tinanggal si Reddy sa kanyang pwesto, kasunod ng reklamo laban sa kanya dahil sa pagtatangkang panggagahasa sa isang menor de edad na babae. Unang nakilala si Umesh Reddy dahil sa krimeng kanyang ginawa, matapos tangkaing halayin ang anak ng isang komandant ng CRPF. Pagkatapos ay tinangka niyang halayin ang isang batang estudyante malapit sa kolonya ng Keb sa Chitradurga. Hinampas siya ng batang babae ng bricks na bato, kaya ito'y nakatakas. At noong 1996, ginahasan ni Reddy at pinatay si Rupa, na isang 16 na taong gulang na batang babae na nakatira sa parehong kolonya at pauwi sa kanilang tahanan galing sa paaralan. At noong January 1997 ay nakilala siya ng minor de edad na batang babaeng estudyante na tinangka niyang halayin noon. Agad siyang inaresto ng mga pulis ng DAR at inihain ang kaso laban sa kanya. Samantala siya'y tinanggal din sa serbisyo ng DAR Police. Inamin ni Umesh ang pagkidnap, panggagahas at pagpatay kay Rupa sa panahon ng interogasyon ng pulisya. At habang ibinibigay siya ng pulisya ng DAR sa mga otoridad ng kulungan ng Bellary, muling nakatakas si Umesh sa kustodiya ng pulisya. Pagkatapos ay umupas si Umesh ng isang bahay sa Bangalore sa pangalang Ramesh. Sa Bangalore, pinuntiryan niya ang asawa ng isang income tax officer. Walang awa niyang ginahasa ito at pinatay. Matapos noon ay hindi pa nakontento si Umesh dahil sunod-sunod niyang ginahasa at pinatay ang marami pang mga babae. Tulad na lang ng isang babae sa Ahmedabad, 2 babae sa Baroda at isang balo sa Kunigal, 2 babae sa Missouri at 5 babae sa Bangalore. Tagi-isang babae naman sa Gangamagudi Jalahali at Yeshwantpur. 2 naman sa Miko Layout Police Station. Sinasabing madalas magnakaw si Umesh Reddy ng mga damit panloob ng mga babae na nakasampay sa bakuran ng mga bahay. Dahil doon ay naaresto siya ng kapulisan nang mahuli siya sa aktong pagnanakaw ng underwear ng isang residente noong 1997. Gayunpaman, kahit gaano kahigpit ang mga pulisya ng Bangalore sa pagbabantay kay Umesh, ay natakasan pa rin niya ang mga ito. Matapos noon ay nagpalipat-lipat siya sa Mumbai, Ahmedabad at Baroda. At doon ay nagpatuloy siya sa kanyang masasamang operasyon. Sa Baroda ay ninakawan ni Umesh ang bahay ng isang lalaking nagngangalang siya. Matapos niyang pagbantaan ang mga anak na babae ni siya, ay tumakas siya dala ang 100,000 rupees o pumapatak ng 60,000 sa peso ng mga panahong yon. At dinala pati ang isang Maruti na kotse. Kasunod nito ay umupa siya ng isang silid sa nayo ng Madavara malapit sa Pinya.
Noong February 28, 1998 sa lugar ng Pinya, kinatok ni Umesh Reddy ang pinto ng isang bahay. At ang babaeng nagbukas ng pinto ay si Jayashri Maradi Subaya, na isang 37 taong gulang na byuda at dating nagtatrabaho bilang nurse. Humingi si Umesh ng tubig na maiinom kay Jayashri at nakipagkwentuhan saglit, patanong-tanong pa kunwari. At nang mapagtanto niya na nag-iisa si Jayashri sa bahay, ay tinutukan niya ito ng kutsilyo at inutusan niyang hubarin ang damit nito. Matapos noon ay itinali ni Umesh ang biktimang si Jayashri sa grills ng bintana at sinimulan niya itong halayin. At nang makaraos na ay sinakal ni Umesh si Jayashri. Sinasabi pa nga ng ilang opisyal ng pulisya na paulit-ulit nakipagtalik si Umesh sa bangkay ni Jayashri. Nang kinahaponan nang umuwi ang 8 taong gulang na batang lalaki na anak ni Jayashri mula sa paaralan, ay natagpuan niya ang kanyang ina na nakahandusay sa sahig at walang malay. Habang nakatali ang mga kamay nito sa grills ng bintana at umaagos ang mga dugo sa kanyang katawan. At isang lalaki ang nakita niyang nakatayo malapit sa katawan ng kanyang ina. Nang tanungin ng bata kung ano ang nangyari sa kanyang ina, ay sinabi ni Umesh sa bata na ang kanyang ina ay sinapian ng masamang espiritu at sinisikap niya daw umanong alisin ang masamang espiritong yon sa katawan nito. Hindi nagtagal ay nagpaalam siya sa bata na aalis muna sa pagkukunwaring tatawag ng doktor. At dahil sa pagkataranta ng bata dahil sa kalagayan ng kanyang ina, pumunta siya sa kapitbahay para ipaalam ang nangyari. At hindi nagtagal ay tumawag ng pulisya ang kanilang mga kapitbahay. Ang kapulisan ay naglabas ng lookout notice laban kay Umesh Reddy noong March 1998. Naglagay ng bitag ang pulisya para sa kanya matapos niyang gawin ang pagpatay kay Jayashri. At matagumpay siyang nahuli sa loob lamang ng 1 linggo. Sinasabing maingat na pinipili ni Umesh Reddy ang kanyang mga bibiktimahin. Kadalasan ay pinupuntirya niya ang mga babaeng walang asawa, naiiwang mag-isa sa bahay at mga balo. Madalas siyang sumasalakay sa mga kabahayan sa hapon sa pagitan ng 11 AM at 3 PM kapag ang mga lalaki ay nasa labas para sa trabaho. Nakakapasok siya sa mga bahay ng mga biktima sa pagkukunwari ng paghingi ng tubig, pag-upa ng apartment o pagkukumpirma ng isang address. At matapos na makapasok sa bahay, tinatakot niya ang kanyang mga biktima gamit ang isang kutsilyo, habang pilit na tinatanggal ang kanilang mga damit. Madalas na ginagapos at sinasakal ni Umesh ang kanyang mga biktima at kinagahasa habang wala silang malay. At matapos na halayin ng kanyang mga biktima, papatayin sila ni Umesh upang palabasing pagnanakaw ang krimen. Tinatanggal din ni Umesh ang lahat ng alahas sa katawan ng mga biktima, kabilang ang pagpigtas niya ng mga hikaw sa tenga at ilong, at ninanakaw ang mga ito. At bago umalis sa pinangyarihan ng krimen, kinukuha rin niya ang mga pangilalim na kasuotan ng mga biktima at sinusuot ang mga ito. At noong July 7, 1997, matapos siyang arestuhin, ay nakita sa kanya ng mga pulis ang ilang bag na naglalaman ng mga kasuotang pangbabae, tulad ng 10 bra, 18 pares ng panty, 6 na sari, 4 na blouse, 8 churidar at 2 nighties. Gayunpaman ay pinaghabol niya ang mga pulis sa loob ng 24 oras habang dinadala siya sa Miko Layout Police Station para sa interogasyon sa ibang kaso. Bagamat sinusubukan ng mga pulisya na itago ang kanyang pagtakas, isang petisyon ng habeas corpus ang inihain ng ama ni Umesh Reddy sa Karnataka High Court na humantong sa pagkasuspinde sa 2 opisyal ng pulisya. Ang habeas corpus ay isang pangunahing karapatang pangtao na nagpoprotekta laban sa labag sa batas na pag-aresto. Ngunit muling tumakas si Umesh mula sa Parapan Agahara Jail sa Bengaluru. Makalipas ang ilang buwan ay nahuli siyang muli nang mapunta siya sa isang ospital matapos siyang maaksidente sa pagtatangkang tumakas sa isang ninakaw na motorsiklo. Dahil ang mga doktor na gumagamot kay Umesh ay nagbigay ng tip sa mga pulis na siya'y nakasuot ng pambabaeng underwear. Matapos siyang arestuhin muli ay pinapadala siya sa kulungan ng Hiriyur. At habang dinadala siya sa korte mula sa kulungan para sa paglilitis sa isa pang kaso, ay muli siyang nakatakas sa kustodiya ng pulisya malapit sa Hirikirur. Gayunpaman hindi nagtagal ay naaresto siyang muli sa Chikaballapur.
pagkalipas lamang ng ilang araw. Noong ililipat siya sa isang kulungan sa Bangalore sa isang jail bus, muli siyang nakatakas sa kustodiya ng pulisya sa Hiriyur Bypass. At pagkaraan ng 2 buwan nang siya'y naarestong muli, sinabi niya na hindi siya nakaposas nang siya'y tumakas sa kustodiya ng pulisya sa Hiriyur Bypass. Gayunpaman ang mga pulis ay nagsabing siya'y nakaposas at sinasabing siya'y nagsisinungaling. Sa paglalarawan sa insidente, sinabi ni Umesh Reddy na umiinom siya ng alak ng mga panahong yon at inalok niya ang mga pulis na nag-e-escort sa kanya na uminom din. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga pulis na tanggalin ang kanyang posas dahil kailangan niyang sagutin ang tawag ng kalikasan. At sa sandaling tinanggal ng pulis ang posas sa kanyang kamay, ay tumakbo siya sa bukid at nakatakas sa mga pulis. At noong May 17 taong 2002, nakarating si Umesh Reddy sa Bangalore mula sa Tumkur sa mamagitan ng isang truck. Bandang alas 8 ng umaga pumasok siya sa isang haircutting salon o barbershop sa Yeshwantpur area para magpagupit. At habang siya'y nakaupo sa loob ang isang customer na isang driver ng pampasaherong sasakyan na nagngangalang Shaktivel na nakakita sa larawan ni Umesh na inilathala sa isang dyaryo bilang wanted, ay nakilala siya at agad na tumawag sa Yeshwantpur Police. Hindi nagtagal isang pangkat na pulisya na pinamumunuan ni Inspector Nagaraja ang nakarating sa lugar at nahuli si Umesh habang siya'y palabas ng salon. At dahil sa galit ng taong bayan dahil sa ginawang krimen ni Umesh Reddy, ay gusto siyang bugbugin ng mga ito. Ngunit pinagilan sila ng mga pulis at dinala si Umesh. Samantala si Shaktivel ay ginantimpalaan ng 20,000 rupees o 15,000 sa peso ng mga panahong yon para sa pagtulong niya sa mga pulisya na madakip si Umesh. Pagkatapos noon ay nakulong si Umesh Reddy sa Hindalga Jail sa Belagavi ng humigit kumulang 15 taon. Ayon sa pulisya, si Umesh ay mahigpit nilang binabantayan sa ilalim ng matibay na seguridad at hindi pinapayagang lumabas ng kanyang selda. Kahit na sa oras ng kanyang pagkain, inihahatid na lang sa kanyang selda ang pagkain. Gumigising siya ng 5:45 tuwing umaga, nagyoyoga ng ilang oras at pagkatapos ay nagbabasa ng dyaryo. Ilang beses na din siyang umapila sa mga otoridad ng kulungan na baguhin ang kanyang selda, ngunit tinanggihan ang kanyang kahilingan. Si Umesh Reddy na naging banta para sa buhay ng mga kababaihan noong huling bahagi ng dekada 90 at nakailang beses na natakasan ng pulisya ay umamin sa panggagahasa at pagpatay sa humigit kumulang 20 kababaihan sa buong Karnataka, Maharashtra at Gujarat. Sa araw ng kanyang paglilitis, habang siya idiniklara na nagkasala sa 9 na kaso, siya ay hindi isinama sa 11 kaso dahil sa kakulungan ng sapat na ebidensya. Ngunit noong 2006, isang fast-track court ang itinatag ng Session Court sa Bengaluru para sa panggagahasa at pagpatay kay Jayashri Subaya, na isang 37 taong gulang na babae mula sa Pinya. Tinawag ang kaso ng panggagahasa at pagpatay kay Jayashri na pinakanakakasuklam na krimen. Si Judge Sukanya ay nagpahayag ng hatol ng kamatayan para kay Umesh Reddy. At habang ipinapasa ang hatol ng kamatayan, sinabi ni Judge Sukanya na di umano ay niutos niya na ang akusado na si Umesh Reddy ay bitayin hanggang kamatayan dahil siya ay isang banta sa lipunan. Samantala, sinubukan ni Umesh Reddy na makuha ang awa ng judge sa pagsasabing nag-aaral pa siya at kailangan niyang alagaan ang kanyang ina. Ngunit hindi nanlambot ang judge. Hinatulan pa rin siya ng hukom na nagkasala sa iba pang mga kaso at sinintensyahan siya ng 7 taon sa kulungan at nagpataw ng multa na 25,000 rupees o 20,000 sa peso. At siya'y sinintensyahan ng isa pang 10 taon sa bilangguan at isang multa ay ipinataw muli sa kanya na nagkakahalaga ng 25,000 rupees. At dahil si Umesh Reddy ay binigyan ng parusang kamatayan at patong-patong na mga kaso, ang kaso ay isinangguni ng hukom sa Karnataka High Court ayon sa pamamaraan. Noong October 2007, hinatulan din siya ng Division Bench ng Karnataka High Court. Ngunit nagkakaiba ang mga hukom sa dami ng hatol. Sa pagtataguyod ng parusang kamatayan, sinabi ni Justice Sabahit na hindi sapat ang habang buhay na pagkakakulong para kay Umesh at ang pagkakasala niya ay bumubuo sa pinakabihirang mga kaso.
Ang interes ng hustisya ay matugunan lamang sa pamamagitan ng pagbibigay ng parusang kamatayan sa kanya. Kasunod nito, kahit pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na kamatayan noong February 2011, ay kaagad naghain si Umesh ng petisyon para sa awa ng Pangulo ng India. Ngunit tinanggihan ng Pangulo noong May 12, 2013. Pagkatapos noon ay muling naghain si Umesh ng bagong petisyon sa harap ng isang hukuman ng konstitusyon ng Korte Suprema. At noong November 2022, binawasan ng Korte Suprema ang kanyang sintensya na kamatayan na ginawang 30 taong mahabang buhay na pagkakakulong. Sa kadahilanang siya ay pinanatili sa solitary confinement sa loob ng 10 taon. Na ang ibig sabihin, siya ay ihihiwalay sa mga bilanggo at mag-isa lamang sa selda bilang parusa. Sinasabing madalas na nilalapitan ni Umesh Reddy ang kanyang mga biktima na may iba't ibang alias tulad ng Rajulu, Ramesh at Venkatesh. At siya ay madalas na tinutukoy bilang Jack the Ripper ng Indian media. Noong 2022, isang Canada crime docuserye na pinamagat ang Indian Predator Beast of Bangalore, isang dating Captain Predator, na batay sa buhay ni Umesh Reddy na inilabas sa Netflix.